Magandang umaga po sa inyong lahat. We will start our Mass. Please stand. My brothers and sisters, we gathered together this morning to celebrate the 125th anniversary of the independence of our homeland, the Philippines. So we begin this day of celebration by our participation in this Eucharistic liturgy. At Mass, we come as brothers and sisters under the one fatherhood of God. We gather as God's people, as God's family. So let this be the depths of our relationship as we go through the day. Then we can be sure that we shall be a taste of what it means to be free and to experience unity. Being truly free and having that true unity among us can only be this affair's reason for sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay suminyong lahat. Mga kapatid, pagsisihan ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat luba akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala, kaya sinasamo ko kay Santa Mariang Laging Virhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us, for you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are Jesus Christ. With the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest, and on earth is to people of good will. Amen. Amen. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, takbuhan namin sa kahirapan, alalay sa kahinaan, at aliw sa kalungkutan. Patawarin mo ang iyong bayan, pagkalooban mo sila ng awat kapayapaan, matapos magdanas ng parusa sa kanilang pagkukulang. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoong namin, nabubuhay at nagharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Please be seated. Pagbasa sa aklat ni Tobias. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak, Anak ko, isipin mo na ang upa na ibibigay mo sa iyong kasama ay kailangang dagdagan. Kaya tinawag ni Tobias ang kanyang kasama na ganito ang sinabi, kunin ang kalahati ng iyong dinala bilang gantimpala sa iyong paglilingkod at humayo kang mapayapa. Nang magkagayon ay tinawag sila ng lihim ni Rafael at winika sa kanila, magpuri kayo sa Diyos at ipagbunyi siya. Luwalhatian siya at ipagbunyi sa lahat ng buhay. Dahil sa mga biyayang ginawa niya sa inyo, purihin at parangalan ang kanyang pangalan. Ipamansag ninyo sa lahat ng tao ang mga ginawa ng Diyos, gaya ng nararapat, at huwag kayong magpabaya sa pagluluwalhati sa Kanya. Mainam nga ang itago ang lihim ng hari, datapwat marangal naman ang ipahayag ang mga ginawa ng Diyos. Gumawa kayo ng mabuti at walang masamang sasapit sa inyo. Lalong mainam ang panalangin may pag-aayuno at limos na may kabanalan kaysa kayamanang may kabuktutan. Lalong-lalo mainam ang paglilimos kaysa pag-iimpok ng ginto. Ang limos ay nakapagliligtas sa kamatayan at nakapaglilinis sa lahat ng kasalanan. Yaong naglilimos ay magtatamasa ng mahabang buhay, samantalang yaong mga gumagawa ng kasalanan at kasamaan ay mga kaaway ng kanilang sariling buhay. Ibig kong ipatalasta sa inyo ang buong katotohanan at wala akong ililihim sa inyo. Sinabi ko na sa inyo na mainam ang itago ang lihim ng hari. Ngunit marangal naman ang ipahayag ang mga ginawa ng Diyos.
Nang kayong dalawa ay ng manugang mong si Sarah ay nananalangin, ay iniaalay ko ang alaala ng inyong panalangin sa harap ng kamahalan ng Panginoon. At gayon din nang inililibing mo ang mga patay. Nang hindi ka nag-atubili sa pagtindig at pag-iwan ng iyong pagkain upang paroonan at ilibing ang patay na iyan. Ako'y sinugod upang subukin ka, ngunit ipinadala rin ako ng Diyos upang lunasan ka at ang manugang mong si Sarah. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na nakatayo at nakapapasok sa kamahalan ng Panginoon. Magbabalik na ako doon sa nagsugo sa akin. Isulat ninyo ang lahat ng nangyari. Ito ang salita ng Diyos. Mapapanatag
Let us stand. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of your love. Alle, 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 alleluia, alleluia, alleluia. Alle, 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 alleluia. Alle, 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 alleluia. Alle, 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 alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ay ayon kay Marcos. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang pangangaral sa mga tao, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig gumala ng may mahahabang baro at pugayan sa mga liwasan, na ibig kunin ang iyong mga upuan sa mga sinagoga at ang maiinam na dako sa mga piging, na lumalamon sa mga ari-arian ng mga balong babae at kunway nananalangin ng matagal. Ito ang mga tatanggap ng lalong mahigpit na kahatulan." Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmamasdan ng mga taong naghuhulog ng limos sa kahon. At ang mga mayayaman ay naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliit na salaping tanso, katumbas ng 4 na bahagi ng as. Noon ay tinawag ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo, nang dukhang balong yan ay naghulog ng higit sa lahat ng nahulog sa ingatang yaman. Sapagkat silang lahat ay naghuhulog ng lumalabis sa kanila, datapwat inihulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay." Ito ang mga salita ng Diyos. Please be seated. Kung tatanungin ko kayo, if I ask you the question, how many dialects are spoken in the Philippines? How many? 120. At ano ang pinakamahirap na bigkasin? Ang mahirap na bigkasin ay katotohanan. And the scripture tells us that truth will set us free. So ang katotohanan ay ang Filipino, Tagalog ang national language. Kaya bibigkasin ko ang sa wikang Pilipino ang ating homilya sapagkat sa aking pagrarason, pagbigkasin ang national language, yan ay pagkakataong tayo'y makapag-iisa.
ang magiging isang bayang Pilipino. Sa araw na ito, narito tayong nagtagpo-tagpo upang ibagdiwang natin ang kaisang daan at 25 na anibersaryo ng pagsasarili ng ating inang bayang Pilipinas, ang natamong kalayaan sa mga banyagang tagapamahala. Pinararangalan natin ang lahat ng mga bayani na naghirap at nagsakripisyo ng kanilang mga buhay para sa kalayaang lahat tayong sambayanang Pilipino ay nagtatamasa. Sa buong araw na ito, ngayon, nakahalay ang maraming gawain at programa. Salamat sa komite. Nang hangad ay upang magising sa ating kaisipan at hindi malimutan ang espiritu ng 1898. 1,898 na kung kailan nagumpisang ipanganak at lumago sa ating kamalayan na maging isang nasyon na makapangyarihan. Ito ang araw na magpapaalala ng Pilipinas bilang isang gobyerno at isang bayan ay lumaki na at kailangang mamuhay na mag-isa. Ang ating bayan ay parang isang dalaga na nag-asawa. Pagkatapos nagumpisang itaas ang bandila ng kalayaan sa ama at ina. Siya ay namuhay na mag-isa, na nagutan sa kanyang paglaki at pagunlad. Pero ang masaklap na nangyari ay siya ay parang mga maraming batang mag-asawa na bumibitin pa sa damit ng kanilang magulang kahit na marami na silang anak. Ang ating Pilipinas na bayan natin, sa dami ng kanyang karamdaman, sosyal, ekonomiya, politika, at ang mga natural na kalamidad, bagyo, lindol, baha, pagputok ng vulkan, ay naglalakad na hindi matatag. Walang kakayahang tumindig sa walang tukod at walang malinaw na paningin at hantungan sa kanyang buhay. Magsaayos ng kanyang mga enerhiya at kayamanan at mag-akay ng kanyang mga kilos at mga gawain. Sa umagang ito, inuumpisan natin ang buong araw na fiesta sa pamamagitan ng selebrasyon ng Santa Misa. Sapagkat ang Diyos ay pinagmulan ng lahat, hindi lang bagay kung hindi kailangan lumod tayo ng magbigay sa Kanya ng ating pagsamba at paggalang sa Kanya para kilalanin natin na Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay ng ating pag-aari, kasama ng ating sariling buhay. Sa misang ito, magbibigay tayo ng pasasalamat sa Diyos para sa Kanyang patuloy na bendisyon sa lahat ng mga Pilipino. Lalo ang ating abilidad na bumagay sa lahat ng sitwasyon at pagtaas ng kanilang noo sa harap ng panahong mahihirap. Ipagdasal natin na ang mga politikong Pilipino, magmula sa presidente hanggang sa mga barangay kapitan, na sa lahat ng dako ng arkipelago na magkaroon ng political will. Yung pasyang politikal para hindi sila magkukulang sa pagganap ng kanilang mga tungkulin na magtrabaho lamang sa kapananan ng lahat. Hindi inaalala ang kanilang mismong interes. Sa ating relasyon sa isa't isa sa araw na ito, ibigay natin sa isa't isang kabutihan at kagandahang loob, yung mainit na bati
pagkakaibigan, at yung magilin na pagtanggap upang patunayan yung sinasabi sa ating mga Pilipino na tayo ay a very hospitable people. Pero naniniwala ko na ngayong habang tayo ay nahahabag sa malungkot na pangyayari sa ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas, sana'y magkaroon din tayo ng panahon sa gitna ng ingay at tunog ng kapaligiran at mga gambalain para pag-isipan natin na ang ating sarili bilang pamayanang Pilipino dito sa Amerika, ang bayan na tirahan natin, para kilalanin ang kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin at ang kasaganaan na kabuhayan. Kailangan at bagay na kilalanin natin ang mga bendisyon ng Diyos sa atin, lalong-lalo na ang kalayaang bunga at gantimpala na tayo ay may tunay na kapayapaan dahil sa maganda ang relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa. Naway patnubayan ng Diyos na maawain ang iyong buhay para sa landas ng kapayapaan sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak. Pinagkakalob sa inyo ng Diyos ang mga biya ng langit at ginawa kayong mga ampung anak. Sumainyo ang kasayahan at kantanggapin ng kanyang masaganang pagpapala. So mga kapatid, kasama ng Santa Iglesia ng Diyos at ng lahat ng taong may mabuting kalooban, manalangin tayo sa Panginoong upang may pagkaluban niya ang sanlibutan ng tunay at matatag na kapayapaan at independensya. Ang response natin ay, Panginoon, pagkaluban mo kami ng kapayapaan. Upang ang lahat ng bansa at iyang mga namumuno sa bayan bilang pagsunod sa katuwiran at katarungan ay magsikap ng walang kinikilingang manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Upang ang mga bayang naghihirap dahil sa kawalan ng katarungan, dahil sa digmaan, pag-uusig at pagkaapi, ay makadama ng kapayapaan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Upang ang lahat ng taong nagdadalubhasa at nagtuturo tungkol sa siyensya at teknolohiya ay magmalasakit sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Upang tayong lahat na nagkakaisa sa panalangin at layunin bilang pagtalima sa mga aral ng Ebanghelyo ay matutong magpatawad sa pagkukulang ng kapwa at ilaan ang sarili sa paglilingkod sa kanila ng buong pag-ibig at kababaang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Kami ng kapayapaan. Manalangin tayo. O Ama, niloob mong magkaisa ng isip at damdamin ang lahat ng taong may mabuting kalooban. Naway sumunod sa iyong mga utos ang mga anak mo upang magtamasa sila ng katiwasayan at kapayapaan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Umupo tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoong ating sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagalang at ng buong niyang iglesyang banal. Manalangin tayo. Paunlakan mo, Panginoon, ang aming mga pagsamo at tanggapin ang aming mga handog sa inyong kagandahang loob. Ipagadya mo sa lahat ng masama kaming nagdurusa dahil sa kasalanan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Tunay ngang marapat matuwid, angkop at nakagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyo, amang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sa Kanya'y niloob mong magbagong anyo ang lahat ng bagay at binahaginan kami ng Kanyang mga biyaya. Sa kabila ng Kanyang pagiging Diyos, pinawi ang sarili at sa Kanyang pagdurusa sa krus ay nagdala ng kapayapaan sa tanang kinapal. Bilang Panginoon ng santinakpan, sa Kanya'y nanggaling ang walang hanggang kaligtasan sa madlang naglilingkod sa Kanya. Kaya kasama ang makapal na mga anghel sa kalangitan at ay pinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kalalhatian. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. At sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito upang sa aming ikapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati yon, ibinigay sa kanyang mga lagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at binigay iyon sa kanyang mga lagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Nasa inyo at sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawan ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya.
Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa inyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang Santa Iglesia sa buong daigdig, kasama ang Santo Papa si Francisco, aming Arsobispo si Jose, at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang Iglesia sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nihimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ni Mariang Birhen, ina ng Diyos, si Jose na esposo niya, kasama ng mga paapostol, at lahat ng mga banal na tumupad sa iyong kalooban sa lahat ng panahon, upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Itaasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng salam. Yan mo po kami ngayon. Araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Huwag pagpapatawad namin ng sala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ibigyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat sa iyo'y nagmumulang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiya ng iyong kalooban. Nabubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
Magbatian kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Manalangin tayo. Kaawaan mo kaming nagdurusa dahil sa aming mga kasalanan. Pakundangan sa mahal na paghihirap ng iyong anak. Ilayo mo sana sa amin ang mga parusang nararapat sa aming mga sala. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, umayo kayong mapayapa. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan ng agikang paglingkuran. Babantayan, Pilipinas kong mahal. I love my home, my native land. Philippines, my Philippines. Today I give my heart and hand. Philippines, my Philippines. The trees that grow by mountains grand, the seas that beat upon the strand. Oh, to thy command, Philippines, my Philippines.